Ito para po sa kaalaman ng iba, no? Dahil sa mga post ko kanina about dun sa pilantropo, kuno daw na tumutulong. Well, I've watched the video na regarding dun sa pagtulong. Yeah, again, I admire the help. I really admire the help, but the way the help given and kung paano na-execute ang tulong, doon ako nababahala, mga kapatid. Ito punto de vista ko. Ito yung puntos ko kung bakit ako ganon magsalita doon sa mga postings ko. Unang-una, kilala ko yung mga biktima. Most especially yung biktimang, I will tell it how will I express it, naagawan, ninakawan, sinamantala, at saka hindi binabayaran at pinasama pa sa imahe ng tao. I know the story itself, no? Kilala ko. Pangalawa, kaya ako nag-react ng ganito. Aminin natin na medyo may pagkamaangas ang dating. Naghahamon, hindi ko naman sinasabi nagyayabang, nagmamalaki. Pwede. Dala niya ang pangalan ng pamilya Marcos. Hindi ganun ang pagkakakilala ko sa pamilya Marcos. Pamilya Marcos is more on malumanay, mapagpakumbaba, tumutulong yung manyan, hindi pinagmamalaki, hindi pinagyayabang. Kung talagang sincero siya at may konsiderasyon siya bilang isang Marcos, alam niya dahil nagpahiwatig na si BBM, si Sir Bongbong, na tatakbo sa national election. Di ba niya naisip maka-apekto to sa imahe ng kapwa niya Marcos? Hindi niyo ba naiisip na pwedeng maapektuhan ang popularity ni Sir Bongbong? Sasabihin maangas si Bongbong. Sasabihin mapagmalaki si Bongbong. Makakatulong po ba yun? Kung talagang nag-iisip siya bilang isang Marcos. Yun po ang kinakabigat ng dibdib ko, no? Kasi mula ng 2016 natalo si Sir Bongbong, si BBM. Isa na ako, 10 ng aking kasama, Silaw, Society of Ilocano Loyalist Alliance Worldwide, BBM France, Bagong Bayani ng Mamayan France, at iba pang grupo. Napagkasunduan, nag-usap kami na we will have to clean the image of BBM. Gusto namin iparating kung anong tao siya, mapagpakumbaba, madaling lapitan sa tulong per se, napamabuting tao. Dahil doon naman ang totoo pero the way na nangyari yung ganito na merong pagmamalaki, maraming naghahamon. Tandaan ninyo, national election ang tatakbuhan ng kanyang pinsan. Did he think first makakabuti ito sa pinsan niya? Well, nandun yung tulong. Sabi ko nga sa inyo, I admire the help, but the way the help handed or given, mukhang may palya. Kung magtutulong ka, huwag kang magkahamon. Let the others do their help the way they are. At tumulong ka. Huwag kang magpapasikat na mas maraming tulong mo. Anong pinagkaiba ng mas malaking tulong kaysa sa maliit na tulong? Di ba? Parehas na tulong lang yon. Kung yun yan ang nakayanan nila, nagkataong mas mayaman siya, pupunahin mo yung mas maliit na tulong. Pipintasan mo yung maliit na ambag sa pagtulong. Pero pareho kayong gustong tumulong. May mali. At saka, sa pagkakaalam ko, hindi ganyan yung mga boss ko. Hindi ganyan rin na Sir Bongbong. Lalong-lalo na si Ma'am Amy. Lalong-lalo na yung kilala kong Marcos din dyan. Na isang salita ko lang. Isang salita lang namin nung may namatay sa Taiwan.
Hindi kami nagdalawang salita. Sabi niya, tignan ko kung ano magagawa ko. Okay, namingly. I have to name. Pasensya na po, Sir Mario. Sir Mario, kailangan kita pangalanan dahil isa ka sa mga ehemplo ng isang tunay na Marcos at isang tunay na mamamayang Pilipino na nais tumulong sa kapwa Pilipino. Wala akong narinig na panunumbat kay Sir Mario nung siya tumulong. Wala. Hindi nga kami nag-usap. Jay, nilalabas ko na yung bangkay. Kababayan, ako nang bahala. Huwag nyo nang problemahin. Yan lang ang sinabi. Yan lang ang sinabi sa akin ni Sir Mario. At siya rin mismo ang nag-process. Well, nandun si Maria Rose, nandun yung mga nandun yung mga kasama sa Taiwan. I-compare nyo. Andito, nanonood yung anak nung kababayan nating namatay sa Taiwan. They can attest to my words. Na walang hininging kapalit. Hindi nagmalaki. Hindi niya ipinagyabang. Well, kami ang nag-post. Ako ang nag-post. Dahil gusto kong pamarisan siya ng ibang mga Pilipino. Sorry again, Sir Mario. I had to brought this up. Bilang paglilinis. At kasi maraming hindi po lahat ng lumalabas sa social media ngayon papuri. Marami ding nagte-text sa amin kung kilala, mas especially sa akin kung kilala ko siya personally. At bakit daw ganong umasta. Pero daw makikipagsunugan ng pera. Well, siguro capable siya magsunog ng pera. No? Pero this time kasi, hindi sa panahon ng krisis, wala dapat. Ganon. Wala dapat ganon. Magtutulong ka. Huwag mong pipintasan yung mga kapwa mo tao. Porket hindi nakakatulong. Huwag mo rin pipintasan yung mga kahit konti lang po ang makakaya may tulong. Tulong tayo, taos puso ay importante ba? Yes. It's not about the quantity of the help that we handed to our fellow Filipino people. It's the thought and it's the quality of the help. Ito, may mga alingas-ngas tayong naririnig na kesyo daw may mga biktima nagkiklaim. Kaibigan ko yung isa. Well supported yun. Kilala ko ang pagkatao nun. And I can attest sa ngalan ng anak ko, ng pamilya ko. Kilala ko yung tao. Mabait. Mapagbigay. Nabiktima siya. She claimed. Not only she claimed by words, she claimed by evidence with legal documents. Ngayon, sasabihin yung pilantropo yung tao. Is it justified the help kung yung tumutulong meron din namang inaagrabyadong iba or naagrabyadong iba? It justify the help. Okay, siguro sa mga natutulungan, masaya kayo. Pero how about yung mga nabiktima? Masaya ba kayo na habang kinakain nyo yung tulong sa inyo, may isang tao na halos lumuha na ng dugo dahil siya ay naging biktima? Naaatimba ninyo yan. Sa tingin ninyo, may grasya kaya yung tulong sa inyo? May grasya kaya kung sakaling yung tuwa? Hindi pa ako nagbibigay ng verdict dito dahil wala akong karapatang magbigay ng verdict. I only based on the testament, the statements, the documents presented at dun sa claim ng mga biktima. Meron pa dyan, grupo ng mga ophthalmologist sa Baguio. Nagkiklaim na sila ay nagrabyado na loko. Can you justify on that? Diba? Mali. And hindi dapat. Ako sinasabi ko yung pinanggagalingan ko at yung pinaroroonan kung bakit ako nagre-react ng ganito. Dahil unang-una, alam ko kwento. Pangalawa, kilala ko yung pwedeng maapektuhan. Yung pamilya Marcos. Gamit niya ang pamilya. Gamit niya ang apelyido Marcos. Sa tingin niyo, ano ang masasabi ng mga supporters ni BBM? Ng pamilya Marcos? Ganyan yung pamilya nila, hindi nila kayang
kontrolin. Iba-iba kasi ang maturity ng bawat tao. Yung iba, maingay kung may nagbigay sa, yes, mag-encourage sa iba para hindi mapagmalaki. Yes. Again, I admire the help. I really admire the help. But the way the help handed, pangatlo ko nang sinabi, medyo dun ako nadidismaya. You can help without being so arrogant. You can help without huwag mong mamatain yung kapitbahay mo porket sila mayaman. Siguro may iba silang priorities. We have set our own priorities on this time of crisis. Kailangan nating unahin ang pamilya natin. Kailangan nating unahin ang sarili natin. That's the play that we have to implement. Na? Unahin muna natin sarili natin. At saka isipin ninyo, hindi nagkukulang ang gobyerno. Hindi nagkukulang ang gobyerno. Ang nagkukulang dito yung mga implementor. Doon ako nagagaling, mga kapatid. Maybe you can judge me the way I react. You can judge me the way I present my queries. Pero you don't know me. You don't really know me. No? And you don't know really even nakilala yung taong pinag-usapan natin. Whoever natama sa ating ngayon, it doesn't matter anymore. Basta ako ang pinaninindigan ko, yung alam kong totoo, dahil yun naman ang tama't dapat, at bilang respeto na rin sa mga biktima, kung sakali man. Mga kapatid. Lagi ko sinasabi, pwede tayo maging supporters, pwede tayong humanga, huwag naman tayo maging panatiko. Lalong-lalo na, hindi naman sila santo. Naawa lang kasi ako. Actually, kagabi tumatawa pa ako eh. Tumatawa ako. Kasi, alam ko yung totoo eh. The way he act, alam ko. Di ba nagtataka? Bakit ngayon lang lumabas? In a span of 2 days, 3 days. 3 days na ngayon na lumabas. Bakit bigla silang nag-boom? Kilala nyo na ba siya? Noon pa. Kaya nga kanina, nag-uusap kanina ni Sir Mario, nag-uusap kami siya. Nakikinig lang ako sa bali niya, pero I never react. Binaba ko nga yun na una, nung nag-usap sila. Binaba ko, unless nung tapos na doon ako sumalya. Nilabas ko yung sakit ng naramdaman ko, yung gusto kong sabihin. Sir, sabi ko, sa tagal na panahon, pinitoktehan namin ang pangalan ninyo. Hahayaan ba nating isang tao ang pwedeng sumira nito? Ganun yung text ko. Pwedeng i-test yan ni Maria Rose, pwedeng i-test yan kung sino man yun doon sa group chat. Pasalamat na lang ako nagbigay ng assurance. May nagbigay ng isang assurance na titignan nila at bibigyan nila ng attention yung pangyayari. So, bilang respeto sa aking mga kaibigan, sa ating mga talagang alam kong sila ay matatamaan nito. Hindi ako, sanay na ako. Kahit ilang milyon pa. Sabi ko siya, ilang milyon ang kumastigo sa akin dahil the way I react. Okay lang yan. Kasi alam ko ang totoo. At kayo ay malamang nabulag dun sa kagandahang loob na ipinakita, na ipresent sa social media. Hindi ko kayo masisisi. Kasi ako din naman siguro, pag first time kong makita yun, ganyan din ang reaksyon ko. Ganyan din ang reaksyon ko. Magiging reaksyon ko. Tulad nung sabi ko, pang-apat na to, I admired the help. But the way the help handed and being presented, doon ako nababahala. Kasi aminin natin to, the way the family Marcos portray their personalities and their real being in this world, ibang-iba
And dala niya ang pamilya, ang pangalan ng pamilya Marcos. Dalang-dala niya. So, malinaw na po lahat kung saan ako nanggagaling. Hindi ako galit. I'm just dismayado lang. And nababanas per se. Hindi ko alam kung saan ako nababanas. Baka sa sarili ko, mga kapatid. No? Pero, yun lang. Tignan natin, balansehin natin. Hindi porket nakakatulong, mabuti na. Baka pwede pa ito maging masama at patindigin natin. Hindi ko, mas lalo na ako, makukonsensya ako kung tumanggap ako ng tulong na galing sa isang maling pamamaraan o di kaya naman alam kong nabiyayaan ako ng tulong, meron palang isang tao o mahigit pa na lumuluha na dahil sila ay nagrabyado. Sa panahon ng krisis na ito, alam ko, importante ang bawat tulong. Malaki. Basta may tulong. Yun ang importante, bayanihan. Tama. Yun. Yun naman lagi natin sinasabi. The more blessed tayo ng Panginoon, the more responsibility. Yes, blessings, you are blessed. Tama. Hindi porket nabiyayaan tayo, kailangan naman nating, yes, it's our social responsibility to help. Pero, yung help na may dignidad, may humility, bilang makatao. Hindi yung tutulong ka, mamimintas ka ng iba. Manghahamon ka ng iba para ipakita mo na nakakaangat ka sa kanila. Hindi tama yun. Hindi po tama yun. Well, again, pang-5, sasabihin ko, I admire the help. And thank you for the help. On behalf of Filipino people, maraming salamat sa tulong. Pero ulitin ko, bilang pagtulong, sana naman bigyan natin ng dignidad yung tulong. Huwag yung tulong na pag may mamataas upang laitin ng iba, pintasan ng iba dahil konti lang ang naitulong. Mas, ito lang, huling word ko. Kunwari tutulong pero may pakay. Yes, I know. Shit. May plano. May hidden agenda dun sa tulong. Really. And we did not know kung ano yung agenda. Is it the agenda to humiliate? To humiliate the family name? Or political ambition? Hindi natin alam eh. So, kung ano man yun, kung ano man ang plano, o meron man o wala, again, pang-6, thank you for the help. Pero sana, bigyan naman natin ng dignidad yung tulong at kahihiyan yung bawat, irespeto naman natin ang bawat kilalang sa mundo, lalo na sa Pilipinas. Hindi natin kailangan magmayabang, hindi natin kailangan magpakahambol, hindi natin kailangan ipagmayabang yung tulong, kundi mas maganda yung tumutulong tayo na mababa lang. Kasi yun ang tulong eh, pagka mababa, yung mataas ibinababa mo para umangat yung iba. That's the spirit of help. Pero tumutulong ka, pero napakataas mo pa rin. Do you think meron pang ano yun? Meron pang grasya, kaya nung ginakain na tulong mo, parang wala. At saka sa malamang hindi ko kakainin. Kasi tuwing, lalo na't alam ko yung mga nag-claim na sila ay nabiktima, lumuluha, every time na mag-uusap ka, umiiyak, nag-comment pa nga eh. Sabi niya sa comment box, umiiyak ako habang pinapanood kita. Yun eh. So again, sa mga kasama dyan, no, na nakakaalam ng kwento, hindi ko kayo pinupurso na magsalita. But you know what I am talking. Alam nyo kung ano yung sinasabi ko. Alam nyo kung ano yung totoong kwento. Hindi not necessarily that you come out. Kasi sa panahon naman ngayon, ako'y naniniwala eh. Kahit malinlang mo ang batas, ang mata ng Diyos, hindi mo malilinlang. Meron at meron time na maniningil ang Panginoon on behalf of every victims.
makapangyarihan ng Panginoon. Hindi yan. Naniniwala ako dyan. Kung hindi man ngayon, baka bukas o sa makalawa. Diba? So, yun. Sa mga nagko-comment dyan, kung nag-comment dyan sa mga postings ko, doon po ako nanggaling, kaya ako pinost ko yun. At aside, sa mga rami ring nakausap ko kanina umaga, that they really came out para hindi nga lang sa social media, kundi sa private namin, kaya talagang nag-claim sila na they are being naagrabyado sila base sa kanilang claim at saka sa mga documents na presented, no? So, mas naniniwala kasi ako doon doon sa mga documents. And nafe-feel mo yung burden, yung bawat salita nila nararamdaman mo. Dahil ramdam mo yung talagang biktima. Hindi yung nagbabalat kayo lang. Ramdam mo. So, ang simpati ko nasa inyo, mga kapatid. At saka hindi lang kasi maniniwala sana kung isip. More than 2, more than 3, more than 4, more. And counting. Dahil sabi nila, meron pa daw lalabas. Wala pa dyan. Yung mga personal na bodyguard, yung mga nakasama niya na tumalikod sa kanya. Hindi pa nagsasalita. Nakausap ko na nun yung 3. So, yun lang, mga kapatid. Pang-7, kung sasabihin to. I-admire the help. Thank you for the help. Every help counts ngayong panahon na to. Tanggapin nyo na kung ano problema Pero maniniwala ka, patatangay kayo sa portray, representation ng mga pangyayari. Sabi ko, lagi ko sinasabi sa inyo, mga kapatid, ang patangay, talo. Investigate on your own. Meron kayong kapasidad, meron kayo sa sariling way, may kanya-kanya tayong utak para magpatunay ng mga pangyayari. Pero hanggang sa ngayon, I will stick doon sa alam kong totoo at paninindigan ko kung na yung tama. Dapat. Hindi ako babali doon, mga kapatid. Shout out, Mami Lourdes. Sana magaling ka na. Babasahin ko lang sila. Daniel Hentilano, Shirley Atienza. Yung taga Australia, Sharon Novilla, parang Chet ng Spain, ng Italy, Milan, pati Janet ng UK, get well soon. Pag okay ka na kapatid. Sana okay na, mag-usap tayo pag okay ka na, ha. Kasi alam mo naman lockdown kami rito, so hindi pa ako makapag-decide level. Kashmir Ann. Sino to? Si Kashmir Ann. Si Black. Rodel Mangati ng Lawag. Olivia Alconete, Mary Huarte, Robbie, yung kumari ko dito, Florida, Piromel, Asor, from Iwahig, Palawan. Mabuhay kayo, ha. Guads, Pangilinan, yung pamangkin ko, Aquino Manilin, yung dito, Azul, Jomar Pineda, Mangabat, shout out. Yung pinsan ko si Angie de la Cruz, Mahal Kita, ng Bigo, and everybody, Big Balintona, mga kamag-anak ko dyan sa Claveria, Danilin Paet, Pangasinan, Melvin Obnyala of Saudi, and Wendy Agkawili, Wendy ng Paris, France. Mabuhay kayo, and Remy Montemayor, shout out. Jelle Francisco, shout out. Be safe and be careful there. You too. Kayo din sa Australia, magpakatatag kayo, at alam ko na Jerry Sanchez, Kuyang, pasyalan mo na. Pwede mo na pasyalan yung bathtub ko. So, yun, ha. Mabuhay ang lahat. At saka, sana magdasal tayo para sa isa't isa. At kung may maitulong man tayo sa ating kapwa, just let go. Itulong lang natin. At sana, pero wag naman natin pabayaan yung mga kanya-kanya nating sariling pamilya. Unahin mo ng family, ganun din naman yung sa lahat. Alam ko marami nangangailangan ngayon, but we have to protect ourselves at all times. Okay? Sir Jose Marcos, magandang araw sa inyo, no? So, ito po, namamaalam na po ulit ako sa JR Balico, aka Bagtit ng social media. Mabuhay kayo at kapit lang.